Ang machine natin DC2 2005. So may fault error siya. Yan, disable ang copy. Ang fault error niya 042323. Yan ang fault error. So walang hindi makapag-print kasi naka-disable ang copy, ang printing wala rin. So i-check natin yung loob niya kung ano ang reason kung bakit nag-occur ang error na ito. So bubuksan natin itong kanyang side cover, then i-check natin yung kanyang drum. Since na ang papel ay dito dumadaan, dito natin siya i-check. Titingnan natin kung ano ang kanyang problema. So para matanggal natin itong drum, kailangan nating i-open yung kanyang side cover, tapos saka natin huhugutin. Yan, ito ang kanyang drum. Check natin kung ano ang meron sa loob nito. So itong unit na ito, 2 dekada na, pero till now gumagana pa rin siya. Maganda pa rin yung kanyang output, yung kanyang printout maganda pa rin. So ito ang kanyang loob. Ayan, ang daming laglag na toners. Yan yung dahilan kung bakit minsan ang mga papel dun sa tray ay madumi, kasi bumabagsak dun sa ilalim. So ang gagawin natin, lilinisin muna natin siya. Tatanggalin muna natin itong mga bagsak na toner dito sa loob ng pinaglalagyan ng drum, para bago natin tingnan kung ano ang problema, malinis na ang ating paglalagyan. So kukuha muna tayo ng papel para mailagay natin yung drum dito sa para masapinan natin at hindi direct siya sa floor, para yung kanyang tagas na powder hindi para wag dumikit sa sahig yung mga laglag na powder. So ipapatong muna natin siya dito. So kung titingnan nyo itong drum, ayan, ang dami na niyang leak. Nag-leak na yung bead sa loob, tapos yung kanyang gear stuck up na, ayaw nang umikot. So ito yung nagiging dahilan kung ba't nagpa-prompt yung error code. Hindi na umiikot yung drum, hindi na normal ang kanyang appearance, since na yung kanyang powder nagtagas na din sa loob. Ibig sabihin hindi na siya umiikot, kaya nag-prompt yung 042323. Yun ang dahilan kung bakit nag-prompt yung code. Damage na yung kanyang drum cartridge. So yun ang papalitan natin, pero bago natin gawin, kailangan nating linisin muna yung kanyang paglalagyan. Ang dami ng dumi, kailangan natin muna itong alisin bago natin ibalik yung kanyang drum, para hindi rin malaglagan yung papel natin na nasa tray, para wag din siyang madumihan. So kung titingnan nyo, ang kapal ng powder dito sa lagayan ng drum. So atin muna itong sasairin bago natin siya ibalik sa dati. Kailan? Ayos yun.
So guys, ito nakikita nyo ba to? Ito yun yung nag-i-insert sa sa drum. Dapat naglalaro siya. Dapat hindi siya stack up. So sa case na to, mukhang drum lang talaga ang nagka-problema. Buti na lang hindi na-damage yung pinaka-drive niya. Kasi kung nagkataon, baka matagalan na maayos to. So ito na, papalitan na natin ng drum. So bago na yung ipapalit natin, para ma-check natin kung drum nga yung kanyang problema, papalitan na natin ng bago. So ito na siya. So kailangan natin tanggalin muna itong nakabalot sa kanyang film, itong cover. Tatanggalin muna natin to. So ang pagtatanggal nito, tanggalin lang natin itong tape, then hihilahin na lang natin. Madali lang naman itong tanggalin. Once na naalis mo yung kapit, hihilahin mo lang siya. Kailangan natin tanggalin to bago natin siya ilagay dun sa kanyang lagayan. Yan, madali lang naman to kasi pag natanggal mo yun, sasaksak mo lang. Yan, ganito kung paano siya ilagay. Then pupush mo lang siya. Yan, then itong cover na to, nakabalot yan dun sa film, dun sa ilalim, sa pinaka niya. Kailangan tanggalin mo rin yan kasi once na hindi mo siya tanggal, hindi yan magpiprint. Syempre pinaka cover yan ng ng drum. Yan, tapos i-insert mo lang din, ibalik mo na yung side cover. Then itong front cover, yan, check mo kung lapat siya. Then check natin kung magpiprint na siya, at saka yung kanyang copy kung hindi na disable. So ang gagawin natin, siyempre papatayin muna natin yung machine, then i-on uli natin, yan, para ma-delete yung fault error na nag-appear dun sa monitor, para mawala na. Check natin kung totally nawala na nga yung kanyang error code na lumalabas. So yun, na-reset na yung kanyang fault error. Hindi na siya, wala na yung fault error kanina. Then yung kanyang copy, enable na. Ayan, pwede na siyang gamitin. Since na hindi naman connected sa ang PAX dito sa machine na to, kaya nag-appear yung 133-214. Ibig sabihin nun, yung sa configuration ng PAX, kaya nag-appear yung fault error na yun. So yung mga sample na printout, ayan, naglabas na. So meaning okay na yung kanyang printing. So yan, marami na nag-print. Tingnan natin kung continuous pa rin yung kanyang printing at hindi na tayo makaka-encounter pa ng error. Ibig sabihin, okay na yung ating printer. So hanggang sa susunod po. Thank you for watching. Bye bye.